Ibinahagi ni Kevin Durant ang isa sa pinaka-controversial na desisyon sa kanyang career, ang paglipat niya mula Oklahoma City papuntang Golden State Warriors. Sa panayam niya sa Unguarded Podcast, sinabi ni Durant na malaking factor ang sistema at estilo ng Warriors, lalo na ang kanilang opensa na umaabot sa halos 120 puntos kada laro. Ayon kay Durant, sa OKC ay puno ng specialists ang roster. May depensa pero walang sariling opensa, o may tira pero hirap sa depensa. I want to play that way. I feel like in OKC, we had a lot of specialists. We had dudes that played defense but really couldn't score on their own, or really couldn't shoot the ball. We had a guy that probably could shoot but can't really guard that well. So it's a lot. Dahil dito, madalas siyang dinodoble at binabantayan ng todo. Sa Golden State, kabaligtaran ang naranasan niya. Mas maluwag ang spacing, mas kaunti ang pressure at mas honest ang depensa dahil sa dami ng scoring threats tulad nina Curry, Thompson at Green. Para kay Durant, hindi raw ito shortcut kundi isang basketball decision na nakabase sa fit at freedom. Isang hakbang na nagbunga ng 2 championship at 2 finals MVP kahit hanggang ngayon ay hati pa rin ang opinyon ng mga fans. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Tama ba ang paliwanag ni KD o mananatiling kontrobersyal pa rin ang desisyon niya? Samantala, matapos mauna si Luka Doncic sa pamimigay ng regalo, hindi nagpahuli si Kyrie Irving at nag-ala Santa Claus din para sa kanyang mga kakampi. Sa isang simpleng pero solid na Christmas surprise, namigay si Kyrie ng golf cart sa kanyang teammates. Mas lalong naging viral ang eksena ng tuwang-tuwa sina Cooper Flagg at Klay Thompson na agad nag-test drive ng regalong nakuha nila mula kay Kyrie sa team facility. Kita sa kanilang mga ngiti at tawanan ang saya sa kakaibang Christmas treat. Hindi lang sa court may magic si Kyrie, pati sa pagiging teammate panalo rin. Samantala, grabe si Dalton Knecht. Nagpaulan ng 3-pointers at agad nagpakilala sa kanyang debut game sa NBA G League. Mukhang may gustong iparating si Knecht sa buong NBA lalo na sa front office ng Lakers. Hindi siya basta-basta lang na player na pwedeng balewalain. Sa panalo ng South Bay Lakers kahapon, umiskor si Knecht ng 30 puntos, may 5 rebounds, 2 assists at 2 steals, sabay 6 na 3-pointers at may 59% shooting mula sa field. Hindi lang sa labas siya uminit, may harap-harapang ibinaon pa siya na lalong nagpasabog sa crowd. What's ringing in his ears is his father's words. Shooters shoot and look for every opportunity, as you see right there, even when you got to go airborne. Kung mabibigyan lang ng sapat na playing time si Knecht para tuluyang makuha ang kanyang confidence, malinaw na marami siyang kayang pahirapan na depensa sa NBA. Kayo mga idol, dapat na bang bigyan ng mas malaking role si Dalton Knecht sa Lakers? 7 on the shot clock now. Here's Knecht. Long 3. The Clippers are back on top. Knecht. RJ Davis setting the table for his teammate like he does so well. Knecht cutting baseline for an easy slam dunk.